Magandang gabi at welcome sa On The Record on I-24 News English na malalimang programa ng Panayam. Ang kamakailang digmaan na kinasangkutan ng Iran ay nakaapekto sa ilang bansa sa rehiyon. Ngunit pinakanapinsala ang Iraq dahil dito naglabanan mismo ang magkabilang panig sa kanilang teritoryo. Sa nakalipas na mahigit 20 taon, nahirapan ang Baghdad na panatilihin ang maselang balanse sa pagitan ng pag-asa nito sa US at pagdepende sa Iran na nagbunga ng pagiging isang larangan ng labanan ng impluensya para sa dalawang bansa. Ngayon, sa bagong halal na pamahalaan, may mga palatandaan na nais ng Baghdad bawasan ang impluwensya ng Iran sa kanilang sandatahang lakas. Ngunit mahaba pa ang proseso at malabong manahimik lang ang Iran. Para ipaliwanag ang lahat ng ito, kasama ko ngayong gabi si Elizabeth Surkov. Si Elizabeth Surkov ay mananaliksik ng gitnang silangan, nakatutok sa Levant. Isa siyang fellow sa New Lines Institute for Strategy and Policy, isang think tank na nakabase sa Washington, D.C. at research fellow din sa Forum for Regional Thinking, isang Israeli-Palestinian think tank na nakabase sa Jerusalem. Noong Marso ng 2023, habang nagsasagawa ng pananaliksik sa Baghdad, si Elizabeth Surkov ay dinukot ng Iraqi kataib Hezbollah, isang organisasyong itinuturing na terorista ng US at proxy ng Iran, na bumihag sa kanya ng 900 at 3 araw bago siya pinalaya noong Setyembre ng 2025. Kasalukuyan siyang doctoral student sa Departamento ng Politika sa Princeton University. Elizabeth Surkov, salamat sa pagsama ngayong gabi. Ikinagagalak ko. Ano ang kakaiba sa Iraq na, sa madaling salita, ginawa itong tanging bansa na umatake sa sarili nito nung digmaang kinasangkutan ng Iran? Talagang kapansin-pansin ito dahil ang mga milisyang suportado ng Iran na kumikilos sa Iraq ay inatake mismo ang Iraq at hindi lang, alam mo na, ang rehiyon ng Kurdistan. May ilang milisyang Kurdish ng Iran na nakabase roon at may ulat na plano ng Israel na gamitin sila para magsagawa ng pag-atake na sa esensya ay paglusob sa lupa sa Iran. Kaya hindi lang yung mga target na yon o yung mga konektado sa pamahalaang regional ng Kurdistan sa Hilaga ang tinamaan, kundi pati na rin ang mga oil field at mga hotel ng pamahalaan ng Iraq. Tila, tinataas nila ang presyo ng langis para makinabang ang Iran kahit napipinsala ang sarili nilang bansa. Kaya malinaw na ang mga milisyang ito ay isinasakatuparan ang adyenda ng Iran at handang saktan ang sarili nilang bansa basta't napaglilingkuran nito ang Iran. At nakikikita rin natin ito kahit sa mga gawain na hindi naman labanan. Samantalang, alam mo, sa kasalukuyan, ang parlamento ng Iraq ay talagang pinangungunahan ng mga puwersang Shia, pero pati na rin mula sa ibang mga sekta ay pro-Iranian din sa malaking bahagi. Halimbawa, matagal nang hinarangan ng mga puwersang ito ang plano na pagdugtungin ang Basra sa Iraq at Aqaba sa Jordan na sana'y magpapadaloy ng langis sa pipeline papuntang Aqaba bilang alternatibong ruta sa kipot ng Hormuz. Ngayon, malaki ang binabayaran ng Iraq dahil sobrang nakaasa sila sa kipot ng Hormuz. Kaya ipinapadala nila ang ilan sa kanilang langis sa pamamagitan ng rehiyon ng Kurdistan papuntang Turkey at ngayon pati na rin sa Syria, na karaniwang ginagamit ang mga truck para sa pagdadala ng langis na ito. At syempre, sa pamamagitan ng trucking, hindi mo kayang mag-export ng kasing dami ng kaya mong i-export sa dagat at mas mahal pa ito. Malaki ang pinsalang dinulot ng mga milisya at puwersang pampulitika na tapat sa Iran sa pagdaan ng mga taon at ngayon ay matindi itong nakikita. At ang mga milisyang ito ay inaatake mismo ang Iraq at pati na rin ang mga karatib bansa. Kaya nasisira ang, alam mo na, ugnayang diplomatiko ng Iraq sa ibang mga bansa at alam mo na, nadaanyaya ng pagganti mula sa US. Kaya ang mga milisyang Iranian ay nambomba sa Iraq, pero nagsagawa rin ang Estados Unidos ng ilang mga ganting pag-atake na pumatay ng 12-12 ng miyembro ng iba't ibang milisyang nagtatrabaho para sa Iran sa loob ng teritoryo ng Iraq. Alam ko, magulo talaga ang sitwasyon sa Iraq dahil parehong panig ay naglalaban sa parehong teritoryo.
Talagang kakaiba yan doon. Ngayon, may tanong ako tungkol sa bagong gobyerno sa ilalim ni Ali Al-Saidi. Siya ang gobyernong ito ay paulit-ulit na nagsabi na balak nilang tanggalan ng armas ang iba't ibang milisya. Karamihan sa kanila ay kaalyado ng Tehran, pero hindi lahat. At layunin nilang pagsamahin ang mga ito sa ilalim ng iisang bandila ng sandatahang lakas ng Iraq. Ngayon, habang ilan sa mga milisyan ito ang nagsabing handa sila at may isa o dalawa pa na nagsimula na sa seremonyal na paglipat, ang pinakamalalakas na milisyang suportado ng Iran ay malinaw na nagsabing hindi sila makikiisa. Gaano kapani-paniwala ang planong tanggalan ng armas ang mga milisyan ito sa Iraq? Sa ngayon, wala pa tayong malinaw o konkretong planong ipinapakita ng pamahalaan ng Iraq. Hindi rin malinaw kung ang pagsasama ng mga ito sa Iraqi Army ay hindi lang basta paglilipat ng proxy force ng Iran mula sa Hashd al-Shaabi, mula sa Popular Mobilization Forces, papunta sa Iraqi Army. Kung ang kanilang utos ay mananatili mula sa loob ng mga milisyang ito at kung pagsasamahin sila sa Iraqi military bilang buo-buong unit, parang inililipat lang natin ang problema mula sa isang lugar papunta sa iba. Hindi pa rin malinan ngayon kung ano ang mangyayari at kung ano na rin talaga ang nangyayari. Dahil kahit na may ilan sa mga milisyang ito na nagsabing isinusuko nila ang kanilang mga armas, sa totoo lang, nakikita natin na kulang talaga ang pagpapatupad nito. At napakaraming kalituhan tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari sa aktual na sitwasyon. Habang nangyayari ang lahat ng ito, yung 3 milisya nag-anunsyo na sasama na sila sa estado at magdidisarma at bunto po. Lahat sila ay nag-anunsyo nito bilang isang interno na desisyon na ginawa ayon sa sarili nilang kagustuhan, sa halip na sumunod sa otoridad ng estado. At nandyan din ang hamon mula sa 3 pangunahing milisya na nagsabing hindi sila magdidisarma. Ang mga milisyang iyon ang responsabal sa napakalaking mayorya ng mga pag-atake laban sa mga target ng US sa reyon at Iraq. At sila rin ang may kagagawa ng pambubomba sa sarili nilang oil field. At ang mga milisyang ito ang pinakamalapit sa Iran. Sa madaling salita, may mga Iranian sa kanilang command structure na nag-aasikaso ng pag-atake at pagpupuslit ng armas mula Iran. At kaya naman kung hindi natin haharapin ang mga milisyang ito, kahit pa ang ibang mga milisya ay tunay na sumanib sa Iraqi Security Forces sa paraang mapapatunayan at tunay na mabuwag ang mga milisyang ito, hindi pa rin natin mareresolba ang problema sa mga milisya. Alam mo, tama, dahil bahagi yan ng problemang inilalahad mo na kahit na yon, tumatanggap sila ng mga utos mula sa Tehran pero ang kanilang sahod ay galing sa Baghdad. Kaya kahit sumanib sila sa sandatahang lakas, hindi rin talaga magbabago yon. Gayunpaman, sinabi ng tagapagsalita ng pamahalaan ng Iraq sa Emirati TV noong nakaraang linggo na maayos at maganda raw ang takbo ng proseso ng pagdidisarma. Sa tingin mo ba ito ay talagang kagustuhan ng Baghdad na tanggalan ng armas ang mga milisyang ito? O ito ay isang utos mula sa labas na sinusunod lang nila para mapalugod ang Washington? Sa tingin ko, ang mga puwersa sa Iraq na nagtutulak para sa pagdidisarma ng mga milisyang ito ay tunay na interesado rito. Upang mailayo ang Iraq sa gulo ng pagkakasangkot sa mga digmaan sa rehiyon at para na rin makakuha ng mas malaking kapangyarihan. Dahil ang mga milisyang ito ay sa totoo lang nagpapahina sa uri ng deep state na hindi konektado sa mga milisya. Nasa interes nila na pahinain ang mga karibal na umaasa sa armas para pilitin ang iba't ibang desisyong pampulitika. Pero ang estado ng Iraq ay talagang wala masyadong baraha na magagamit nito. Hindi nila gagamitin ang militar para tugisin ang milisyang ayaw magdisarma. At sa totoo lang, sa tingin ko, yung lawak ng mga milisyang ito, yung mga nag-anunsyo na magdidisarma na sila, at yung mga tumanggi at yung mga hindi pa nagbibigay ng malinaw na pahayag, talaga namang nakadepende ito sa kung gaano kadeterminado ang administrasyon ni Trump na ituloy ang prosesong ito. Masasabi ko na ang mga milisyang ito at ang Iranian Axis ay tinitingnan ng administrasyon ni Trump bilang kalaban at kailangang makipagkasundo kahit paano habang sila ang namumuno.
Pero syempre, hindi naman magtatagal magpakailanman ang administrasyon ni Trump. At ang prosesong ito no pagdidisarma ay madaling baliktarin dahil bukas pa rin ang hangganan sa Iran at kontrolado ito ng mga milisyang ito. At kahit ang mga armas na sabihin na nating isinuko sa estado, ibig kong sabihin, maaari naman nilang mabawi ang mga ito anumang oras, tama ba? Kaya kung ilalagay mo ito sa isang axis ng impluensya ng US laban sa impluensya ng Iran, saan mo ilalagay ang bagong pamahalaan ng Iraq? Mas nakahanay ba sa US o sinusubukang umayon o malaki pa rin ang impluensya ng Iran dito? Tiyak na sinusubukan nilang mas umayon sa Estados Unidos at magpakitang gilas sa administrasyon ni Trump. Nakikita natin ito sa maraming desisyon na kanilang ginawa. Pero sa huli, ang problema ay wala silang paniwalang paraan para takutin ang mga milisyang ito. Ang administrasyon lang ni Trump ang kayang gawin yun. Ang tanong, handa ba silang gumamit ng puwersa? Halimbawa, sa digmaan laban sa Iran, ang tinatawag na 40 araw na digmaan, pinaputukan at binomba nila ang mga milisya at marami ang napatay. Halimbawa, 12 ng miyembro ng mga milisyang ito ang napatay. Ngunit sa pananaw ng US, higit itong pagganti at pagtatanggol sa sarili. Hindi ito naging malawakang kampanya laban sa mga milisyang ito. At sa tingin ko, ang mga milisya, maliban na lang kung naniniwala sila na posible ito, na mangyayari ito, na ito ay talagang mangyayari, wala silang dahilan para magdisarma. Ang mga milisya malinaw na nadeklara na hindi sila magdidisarma, kabilang dito ang Kataib Sayr al-Shuhada, Kataib Hezbollah at Harakat al-Unujaba. Walang malaking kapangyarihan sa parlamento o estado ng Iraq ang mga milisyang ito, di tulad ng mga nag-anunsyong magsasanib, magdidisarma at abapi. Para sa kanila, ang pagsuko ng armas ay tunay na pagkawala ng kapangyarihan, di gaya ng ibang milisyang nag-aanunsyo ng pagsasanib. Toto rin tapat sa Iran ang maraming tao sa mga milisyang ito, kaya hindi opsyon ang pagdisarma dahil ang mga armas ay para sa Iran. Kaya, real walang seryosong banta, patuloy nilang hahawakan yon. Ang punto mo ay nagtutulak sa akin sa susunod na tanong. Ngayon, sa ilalim ng konstitusyon ng Iraq na naghahati ng kapangyarihan batay sa sektang panrelihiyon, ang posisyon ng punong ministro ay nakalaan para sa Shiite na mayorya sa Iraq. Ngayon, marahil ang pinakakilalang figurang pampolitika sa Iraq ay ang Shiite na kleriko na si Muqtada al-Sadr. Ngayon, ang kanyang blok sa politika ay nagbitiw sa parlamento noong 2022 at hindi na sila muling tumakbo sa parlamento. Maari mo bang ipaliwanag sa amin ng maikli kung sino si Muqtada al-Sadr? Bakit siya napaka-influential sa Iraq? At personal, ang pinaka-ikinakuryos kong tanong ay, bakit hindi nakikilahok ang kanyang political blot sa politika sa parlamento kahit na siya ay kilalang kilala? Maganda ang mga tanong na yan. Ang kilusang Sadrist sa Iraq ang paksa ng aking disertasyon at pananaliksik. Kaya bago ako dinukot, nagsagawa ako ng 12 ng panayam sa mga Sadrist, mga kabilang sa kasalukuyang Sadrist. Upang subukang maunawaan ang atraksyon ng kilusang ito sa uri ng mga mahihirap sa Iraq, uring maralitang Shia. Ang kilusang Sadrist ay pangunahing nanalo ng pinakamalaking blok sa parlamento noong halalan ng 2021. Nakakuha ito ng 73 na upuan at pangunahing layunin itong bumuo ng isang gobyerno na, sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Iraq, ay magiging isang gobyernong may mayorya na magtatanggal sa ilang mga pro-Iranian na puwersa. Ito ay pangunahing nagmumula sa uri ng pampulitikang alitan at hindi gaanong ideolohikal dahil ang kompetisyon sa Iraq sa pagitan ng iba't ibang puwersang pampulitika ay hindi talaga ideolohikal. Ito ay sistemang pampulitika kung saan nagkakompetensya ang mga tao para sa mga pakinabang mula sa kaban ng bayan at kung paano ito paghahatian. Kaya, sinubukan niyang bumuo ng isang majority government kasama ang mga kaalyadong Kurdish at ang KDP at kasama ang mga kaalyadong Sunni, Takadum, na pinamumunuan ni Muhammad al-Halbusi. At sa madaling salita, nabigo siyang gawin ito dahil sa kombinasyon ng karahasang pampulitika na isinagawa ng mga milisya at pati na rin sa isang desisyon ng Korte Suprema. Ang Korte Suprema ng Iraq ay kontrolado ng mga partidong suportado ng Iran na nagtatalaga ng mga hukom.
Dahil dito, nagbigay sila ng kakaibang at napakamalihain na interpretasyon ng konstitusyon ng Iraq na sa esensya, yay pumipigil sa pagbuo ng majority government doon. Sa madaling salita, kailangan mong magkaroon ng gobyerno na kasama ang lahat. Kaya nangyari ito at pagkatapos ay naboycott siya sa sistema. At pagkatapos, nagdesisyon siya na magbitiw sa parlamento. Ngayon, hindi malinaw sa akin. Hindi ko pa kailanman nakausap si Muqtada al-Sadr. Hindi malinaw sa akin kung ano talaga ang iniisip niya noong sandaling iyon. Posible, at itong paniniwala ng ilang nakakakilala sa kanya na inakala niyang hindi tatanggapin ang kanyang pagbibitiw. Iniisip niya na ito ay paraan ng pagpuwersa at wala naman siyang balak umalis sa parlamento. Malinaw namang tinanggap ng ibang blok ng politika ang pagbibitiw na ito. At sa esensya, ang 73 upuang na panalunan ng mga Sadrist ay napunta sa mga pro-Iranian na kandidatong pumangalawa sa eleksyon sa kani-kanilang blok ng elektoral at sila ang pumasok sa parlamento kapalit nila. Dahil dito, naging dominado ang parlamento at ang Shia bloc ay naging pro-Iranian. At iyan ang dahilan kung bakit ako sobrang interesado dahil si Muqtada al-Sadr itinayo niya ang kanyang pangalan bilang isang matapang na tumututol sa kahit anong banyagang impluwensya. Oo. Ang kanyang milisya ay lumaban sa mga puwersa ng US dekada na nakalipas. Narito ang pinakakilalang pampulitikang personalidad sa Iraq na may sapat na kapangyarihang pampulitika para labanan ang impluwensya ng Iran sa Iraq. Isang layunin na tila hinahangad ng Baghdad, pero hindi siya nakikisali sa larong politikal. At kaya, sa ganitong kawalan, gaya ng inilalarawan mo, ang mga pro-Iranian na elemento ang namayani. Kung ang isang tao ay nakilala sa pantutol sa dayuhang impluwensya, bakit hindi niya na yon ginagamit ang lakas na yon para alisin ang impluwensya ng Iran sa Iraq? Oo, maganda yung tanong. At hindi rin malinaw sa akin kung bakit hindi sila tumakbo. Ibig kong sabihin, ito ay talagang isang uri ng nagkakaisang kilusan. Decision ito ni Muqtada al-Sadr. At nagpasya siyang huwag tumakbo. At ang mga desisyon niya, kahit ang mga taong malapit sa kanya, ay nahihirapan ding intindihin kung ano ang nasa likod nito. Isa siyang pabagubagong tao at gumagawa siya ng desisyon. Tapos pagkatapos ng ilang buwan o taon, ay gumagawa siya ng desisyong kabaligtaran ng nauna niyang desisyon. Narinig ko mula sa mga nasa kilusan ng mga Sadrist na plano nilang muling tumakbo sa hinaharap na halalang parlamentaryo. Posible sanang tumakbo sila sa nakaraang halalan nang hilingin ni Sadr sa mga tao na i-renew ang voting card. Pero sa huli, nagpasya siyang umatras. Humiling siya ng ilang mga konsesyon na makikinabang sa kanyang blokeng pampolitika. Kabilang na ang pagbabago ng batas sa halalan para makatakbo. At ang mga konsesyon na yon ay hindi ibinigay sa kanya. At dahil doon, hindi siya tumakbo. Pero naniniwala ako na sa hinaharap ay babalik sila sa politika. Sa tingin ko, may benepisyo rin ang karanasan ng pagiging nasa labas ng politika sa ilang aspeto. Gustong-gusto ito ng base ng kilusang SADR at ng mga matitibay nilang taga-suporta. Dahil pakiramdam nila na sila ang tunay na oposisyon laban sa tiwaling kaayusang pampolitika at hindi sila ang sinisisi sa, alam mo na, sa napakasamang kalagayan ng ekonomiya ng bansa at napakapangit ng mga serbisyo at iba pa. Kahit napakayaman ang Iraq, napakasama ng kalagayan ng kuryente, tubig, ospital at kalsada. Pero syempre, may mga tao rin na nahikayat sa kilusan ni Sadr nitong mga huling taon at kamakailan lang na sumali dahil napakalakas nito at nagustuhan nila ang pagkakaroon ng kapangyarihan at pabor sa madaling salita. At ang mga ganitong uri ng tao ay unti-unti nang lumalayo sa kilusan ni Sadr. Halimbawa, bumoboto at sumasali sa Asaib al-Haq o iba pang mga puwersang pampulitika na pabor sa Iran. Sa tingin ko sa hinaharap, hindi lang magiging interesante na panuurin si Muqtada al-Sadr, kundi naniniwala ako na ang susi sa kaligtasan ng Iraq ay nasa kanyang impluwensyang pampulitika. Yun lang, ibig ko sabihin. Siguradong magagalit siya kapag nalaman niyang may Israeli na ganito mag-isip. Matindi ang pagtutol niya sa Israel. Sa mga protesta na inorganisa ng mga Sadrist at maging sa mga panalangin na kanilang inorganisa, sumisigaw sila ng Kala Israel, Kala Amerika, hindi sa Amerika, hindi sa Israel. Sige, hindi ko sinasabing dapat may normalisasyon sa Baghdad at Jerusalem. Pero naniniwala akong kung gusto ng Iraq na alisin o kahit bawasan man lang ang impluensya ng Iran, siya ang susi.
Ngayon, pinag-usapan natin ilang minuto lang ang nakalipas tungkol sa mga makapangyarihang milisya sa Iraq na sinusuportahan ng Iran. Pinakamaimpluwensya siguro ang kataib Hezbollah, nagbihag sa iyo ng halos 2 taon at kalahati. Ngayon, nagsasaliksik ka tungkol sa mga milisyang ito bago ka mabihag. Binihag ka ng isa sa kanila at ngayon ay bumalik ka ulit sa pagsasaliksik tungkol sa kanila. Naintriga ako. Nagbago ba ang pananaw mo sa mga milisyang ito dahil sa iyong personal na karanasan, isang mahirap na personal na karanasan? Kaya, bago ako makidnap, hindi ko masyadong sinasaliksik ang mga milisyang ito. Binabasa ko lang ang nilalatala ng iba. Nagsaliksik ako tungkol sa mga paglabag sa karapatang pantaw na ginawa nila laban sa mga taong lumikas sa Hilaga. Hindi ako gumawa ng sariling pananaliksik tungkol sa mga milisyang ito, bukod sa pakikipag-usap sa ilan nilang biktima dahil sobrang delikado silang lapitan. Para sa aking disertasyon sa doktorado, makakatulong sana kung natutunan ko ang tungkol sa mga umalis sa kilusan ni Sadr at sumali sa mga milisyang ito. Hindi ko ito ginawa dahil sa panganib na kaakibat nito. Pero malinaw naman pagkatapos kong makidnap, alam mo na, hawak na nila ako at kasama ko na sila. At marami akong natutunan at marami talaga akong natutunan. Sa tingin ko, dahil sa ganitong kakaiba at malinaw na nakakatakot na sitwasyon, napilitan akong makasama sila ng matagal. Nakipag-usap ako sa kanila, lalo na noong simula ng interogasyon at pagpapahirap at sinubukang unawain ang pananaw nila. At sa tingin ko, ibig ko sabihin, medyo naintindihan ko ang maraming conspiracy theory na ikinakalat ng ganitong uri ng pro-Iranian na alyansa. Halimbawa, ng Israel at Estados Unidos ang lumika ng ISIS at Jabhat al-Nusra, halimbawa sa Syria. May ilan sa kanila na totoong naniniwala rito. At hinala ko na ang karamihan sa mga ordinaryong miyembro at maging ang mga mababang ranggo na commander at pati na rin ang ilang mas mataas na ranggo na commander ay naniniwala sa kalukuhang ito. Oo, naniniwala sila sa mga kakaibang teorya ng sabwatan at may pagkiling sila sa Iran. Pero sa totoo lang, ang nagtutulak sa kanila ay ang pangangailangan ng sweldo. Noong itinatag ang mga milisyang ito, kakaunti pa lang ang mga miyembro nila noon. Unti nilang pinalawak ang hanay. Nang una, silang pumunta sa Syria noong 2013 para suportahan ang rehimen ni Assad. Noong 2014, nang salakain ng IRS ang Iraq, bumagsak ito dahil kay Nouri al-Maliki at sa paraan ng pagpapatiwali niya sa hukbo. Pagkatapos ng 2017 matapos ang labanan kontra ISIS, nagkaroon ng pinakamalaking pagpapalawak ng mga milisya. Sa madaling salita, karamihan sa mga nasa milisyang ito ay tao rin. Noong sinakop ng ISIS ang isang katlo ng bansa at malapit na sila sa Samara, tahanan ng 2 banal na dambana ng Shia, ang mga libingan ng 2 imam ng Shia, nanatili lang sila sa bahay. Pero noong una, wala talagang sweldo na ibinibigay dahil ang mga tao, halimbawa, ay nagbebenta pa ng alahas ng kanilang mga asawa para lang makabili ng AK-47 at tumungo sa larangan ng labanan para lumaban sa ISIS. Kaya nanatili lang sa bahay ang mga taong ito. Pero nung nagkaroon na ng sweldo at wala ng panganib, doon lang sila sumali. Diba? Sinasabi niya na material na pakinabang ang nagpapatakbo sa kanila. Ngayon, may mga tao na ideological sa loob ng mga milisyang ito. Pero base sa aking karanasan at pakikisalamuha sa mga tao, sila talaga ay iilan lang. Sila ang mga individual na madalas gumagalaw sa loob ng mga network na pinamumunuan ng mga tauhan ng IRGC. At handa talaga silang saktan ang sarili nilang bansa para sa kapakanan ng Iran at hindi nila nakikita na may mali doon. Pero marami rin sa kanila parang bayarang sundalo lang. Tama ba? Nandyan sila para sa siguradong kita. Sweldo. At kahit yung ilan sa mga commander ng mga milisyang ito ay multi-milyonaryo, ang iba pa nga ay bilyonaryo sa dolyar, hindi Iraqi dinar. Alam mo yon? Ito ang mga taong nag-e-enjoy sa buhay na hindi nagnakaw ng malaking pera para magpakamartir. Sinasabi nilang sila ay mga banal na mandirigma, pero magnanakaw sila. Naniniwala sila sa ilang conspiracy theories, pro-Iranian sila at ipinagmamalaki ang mga tagumpay ng Iran. Pero sa huli, gusto lang naman nilang mabuhay at kumita ng pera.
Sa tingin ko, ganito rin talaga ang kaso. At ito rin ang sinasabi tungkol sa IRGC at Hezbollah. Sa huli mga tao ito sa mga naghihirap na ekonomiya na naghahanap lang ng paraan para mapabuti ang kanilang kalagayan. Sa Hezbollah, may sumali dahil sa sahod, lalo na matapos bumagsak ang ekonomiya ng Lebanon noong 2011. May mga totoong naniniwala at nag-aral sa paaralan ng Hezbollah mula pagkabata. Ang scout program nila ay nag-brainwash sa kanila, kaya masaya silang mamatay dahil iniisip nilang mapupunta sila sa langit. Sige, lilipat na tayo sa huling bahagi ng palabas, ang rapid fire segment. Ipapakita ko ang 3 larawan, pakisabi agad ang unang pumapasok sa isip mo. Ang unang larawan ay si Pangulong Bashar al-Assad ng Syria at si Pangulong Trump ng Estados Unidos sa White House. Sa tingin ko, ito talaga ang isa sa pinakamagagandang pulisiya na isinulong ni Pangulong Trump. Tunay na isang biyaya ito para sa Syria dahil kung hindi inalis ang mga parusa, tsak na mananatiling bigong estado ang Syria. Ngayon, kahit papaano, may pagkakataon na ang Syria. Sige, ito ang pangalawang larawan. Pangulong Recep Tayyip Erdogan ng Turkey. Isa siyang diktador. Iyan agad ang pumapasok sa isip ko. Talagang ang Turkey noon ay tila isang modelo ng pagsasama ng Islam at demokrasya. At ngayon, ibig ko sabihin, wala nang oposisyon, wala nang malayang media, napakalungkot talaga. Sige, at ang huling larawan, ito ay si Tom Barak, ang ambasador ng Estados Unidos sa Turkey at espesyal na sugo sa Syria at Iraq. Mabuti naman ang intensyon niya. Sabihin na lang natin na ganoon. Salamat sa iyong katapatan. Sa tingin ko, dapat nating basahin sa pagitan ng mga linya. Pero tapusin muna natin dito ngayon. Salamat muli sa pagsama mo sa akin ngayong gabi, Elizabeth Surkov. Manood ulit sa On The Record sa susunod na linggo. Mapapanood ang episode na ito at mga naunang palabas sa YouTube at Spotify. Salamat sa panonood.